Good morning, good morning, good morning, good morning. Ito eh? Isda? Tandaan na isang kilo. Magkano isang kilo niyan? Bilhin mo! Pwede na ba bilhin? Oo, buhay 20. Pahuli lang yan. So, ganun po sila mag-akyat ng kalakal mula sa baba. Akyat nila sa taas. So, yung mga bote ng beer. Mahuli ang budget. Wala pala ba yun? Bote ng soft drinks, mga bottled water. Inaakyat nila ng pasan-pasan nila. Ayan, uling po siya. Ayan, char. At saka talong. Mga harvest sa dito sa bundok. Wala pa nga naniniwang sibuyas at bawang. Dito po magkano? 33 pala, 34, 35. 40. Magkano po dito na? Avocado 50 is po. Ayun, 150. 40 na. Labunan. Kaya nga sabi ko ay meron. Ito. Ito yung, ay, labo. Ito ay labo. Yan, merong batuhan. Hindi tayo. 27 ito. Kanino to? Ito yung aking isang pinuntahan sa bundok. Ayan, namalengke ako sa bundok. So, ito yung mga sili, fresh harvest. Then, ito talaga yung isang hinahanap ko talaga. Ito yung batuan. Para siyang bayabas na parang manggang hilaw at parang kamyas. Yung lasa niya, pag pinaghalo-halo mo, yung lasa niya sa sinigang. Masarap siya pang asim sa sinigang. Yes, batuan. Yan, sino yung nakakilala dito sa batuan? Tapos kamatis, ang kamatis sa kanila is 30 to 35 per kilo. Itong batuan, ito yung mahal. Ayan, nasa 160 to 200 yung per kilo nito. Ayan, batuan. Ang laki oh. Ayan, so yan na itsura. Tapos, ito yung malunggay. Tapos, talong. Ang talong na harvest dun sa bundok is nasa 40 to 50 per kilo. Yan. Then, sa retail po yan. Pero kung wholesale, parang nasa 30 pesos lang pumapatak ang per kilo o 30 to 35 per kilo. Tapos, ito yung gabi. Ito yung malalaking gabi. Pero nahimay ko na siya. Ayan. Yung malalaki po ito, yung may laman. Ayan yung laman. So, nalinisan ko na. Tapos ito, relative ng luya. They call it langkayan. Ayan. So, sino po yung nakakakilala dito sa langkayan? Para siyang luya na nilalagay sa pwede sa isda, ayan, sinigang, tapos mag-isa ka daw ng alamang. So, try ko. Hindi ko pa rin to na try sa mga ulam. Then, syempre yan, nakita tayo ng kakao. So, kakain natin yung laman, tapos yung buto, grinder ko at gawin kong kape. Tapos yung balat, itong pinaka nito, ilalaga, gagawin kong tea. And then may mango, ayan, tapos yung star apple. Ayan, so yan yung aking mga na harbat sa bundok. Ayan. Hindi ako nakabili ng marami kasi medyo heavy. Ayan, tsaka
may stock lang din siya sa ano. So kung ano lang yung pangkain, yan lang. Isa pa dapat bibilin ko is yung bamboo shoot, yung labong. Ayun. Kaya lang gusto ko yung fresh, yung nasa ako na yung magcha-chop-chop. Tapos yung hindi ko nabili is yung avocado. Yan. Pero ang avocado nila is 150 ang per kilo. Ani rin siya dun sa bundok. May mga langka din, kamansi, at saka ano ba yun? Durian. Yan, meron pa rin na-harvest silang durian at saka ng marang. So guys, ay aware ba kayo dito sa klase ng root crops na to? So yan. So first time ko tong nakakita doon sa bundok. And yun, na-curious ako, itinanong ko doon sa ano kung doon sa nagtitinda kung anong klase, kung ano to. Ang sabi niya kasi may mga ginger siya na luyang dilaw at saka yung normal na ginger, tsaka ito. So sabi ko, bumili ako kasi hindi nung luyang dilaw. Sabi ko, ano to? Sabi niya is they call it lang kawayan. So hindi ko to kilala. So sabi ko, sige, try ko. Sabi niya, masarap at mabango daw to sa mga isda, pag nagluluto ka ng isda, tapos sa bagoong. Ayan. So to try ko, mabango, may kakaiba siyang amoy ng para bumango doon sa mga tsaka nagtatanggal nga doon ng lansa. Ayan. So ni-research ko, ito pala ay galanggal. So may generic name to, pero ayan, di ko na siya na galanggal is known in Thailand. So doon ko to naririnig yung mga galanggal. Nilalagay nila to sa curry. Nagluluto sila ng curry, tapos yung mga sauce, and then sa tom yum soup. Ayan, may ingredients na galanggal. Ayan. So yan lang guys. Ayan. So tatry ko to, magluluto ako ng bagoong. Ayan.